بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ang lahat ng papuri ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naway ang pagbati, pagpapala, pagpupugay ay sumakanyang sugo nawa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at gayon din sa kanyang mga kasamahan, gayon din sa kanyang pamilya, at sa lahat ng mga Muslim na tumangkilik sa kanyang aral, sa mga taong ginabayan ng pananampalatayang Islam, at sa lahat ng mga naging matatag sa kanilang paniniwala hanggang sa pagsapit ng araw ng pagkabuhay na maguli. At binabati natin ang lahat ng kapatid natin ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. O sumainyo nawa ang kapayapaan at awa at biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At jazakallah khair sa mga kapatid sa pagsuporta nyo sa ganitong klase ng gawain, sapagkat napakahalaga nito. Napakahalaga nito, lalo na sa mga bago. Of course, sa mga dati ng kapatid natin, mas mahalaga ito. Ngunit sa bago, sa inyong mga bago, kailangan nyo ito. Kailangan nyo yung pagdalo sa mga ganitong klase ng gawain. Sapagkat sa isang bagong Muslim, kumbaga malambot pa ang ating foundation, ang ating pundasyon, na kailangan natin itong patatagin. Marami sa atin, meron pang mga dala-dala na mga gawain, paniniwala, simpatya sa mga iniwan nilang pananampalataya. Hindi natin matatawaran yung kanilang sincerity, yung sinseridad. Hindi kailanman natin hinangad na tawaran ito. Yung sinseridad na meron ng ating mga kapatid na pumasok sa pananampalatayang Islam. Ngunit hindi maiiwasan na sa isang bagong Muslim na andoon pa rin yung kahinaan o yung panganib. Nandun pa rin yung panganib na maaring bumagsak ang pananampalataya. Nandun pa rin. At isa sa sangkap na mahalaga dito sa pagdalo sa ganitong uri ng gawain, yung pakikisalimuha sa mga mananampalataya. Yung pakikisalimuha sa mga kapwa nating Muslim, kapalit ng lagi ang pakikisalimuha sa mga hindi mananampalataya. Dapat tayong mga Muslim, ngayong bago tayo sa Islam, lagi natin dalasan na mas dapat kasama natin ang mga Muslim kaysa sa mga hindi Muslim. Marahil sa iba parang harsh. Marahil sa biglang tingin, akala natin, bakit tayo tinuturuan ng Islam na layuan ang ating mga dating kasamahan? Bakit? Sa isang tingin o sa isang sa biglang pag-unawa, maaring yung iba hindi maintindihan. Maaring hindi nila maintindihan, bakit pinalalayo kami? Sa aming mga kaibigan, ngayon nag-Muslim na kami. Sa umpisa, maaring ganito ang maging pananaw ninyo. Pero napakalaking kabutihan para sa inyo ito. Walang pagbabawal na makisalimuha tayo sa ating mga kaibigan na hindi Muslim, kamag-anak. Ngunit,
kailangan maging handa tayo muna. Maging handa. Bago tayo humarap sa kanila, sapagkat kung hindi tayo magiging handa, mahahatak lang muli nila tayo. Mahahatak lang muli nila tayo sa pananampalataya nila. Sapagkat nung pumasok kayo sa Islam, sila mismo nakaramdam ng pagbabago sa inyo. Ngayong umpisa, ang alam nila, ang akala nila, mali yung pagbabagong nagkaroon sa inyo. Pero eventually, yung pagmumuslim nyo, kung tama yon, kung magpapatuloy yon, ay magiging mas makabubuti sa kanila. Sapagkat mapaparating nyo sa kanila yung mensahe ng Islam. Katulad halimbawa rin ng isang bagong gamit. Bago tayo sa Islam, pag may bagong gamit ka, cellphone o laptop, hindi ba lagi mo siyang hawak? Lagi mo siyang tinitignan? Bakit? Kasi bago pa lang. Gusto mo, mamaster mo yung paggamit niya. Kasi pag bago pa lang yan, pagka bibili mo pa lang ng cellphone o ng laptop, lalo bago sa'yo, hindi mo pa siya alam gaano gamitin, kaya dapat lagi mo siyang hawak. Yung iba sa atin ba, hanggang nakahiga, hawak yung cellphone niya, binobrowse niya eh. Bakit? Kasi bago pa. Ngayon lumipas ang ilang panahon, hindi na naman iiwan nyo, pero hindi na katulad yung pagiging bantay niya nung paggamit na nung una, kesa dun sa luma na. Luma na, gagagamit mo pa rin, pero pag bago, lagi mong hawak. Bakit? Kasi kailangan mo pang malaman kung ano yung mga features, kung paano siya gamitin. Dapat ganun din ang nararamdaman natin sa bago nating pananampalataya. Pag bago natin pananampalataya, dapat hanggang paghiga din, binabasa pa natin yung sasala, pagising mo, yung kaagad din ang hawak mo, kasi bago siya eh. Dilipas ang panahon, mamaster mo lahat ng features ng cellphone mo, pero hindi mo siya iiwanan mo pa rin, pero mas dumadali na. Pag may dumating na message, alam mo na kagad kung ano yung pipindutin. Katulad ng sala, pagdating ng sala, alam mo na kung ano gagawin mo. Hindi ka na mangangapa. Paano ba magwudu? Nahuli ka sa masjid. Nahuli ka, nakadalawang rakaan na sila. Pagpasok mo, hindi mo alam gagawin mo. Sa umpisa, ganun din sa cellphone, sa umpisa, pag merong nag-message, o gusto mong i-divert yung tawag, di mo pa alam kung paano. Pero nalalaman mo na siya, sabi nila, ang Sony Ericsson, mahirap gamitin pag bagong bili. Pag bago lang, mas madali daw Nokia. Hindi, pag matagal na, madali na. Ang kasala sa umpisa, mahirap kasi bago eh. Nasanay tayo sa paluhod-luhod, pabilang-bilang na rosaryo. Minsan lang, gusto mo lang once a week. Kung gusto mo lang Pasko o pag birthday mo, parang Nokia, madali. Diba? May bago. Mahirap yan. Pero yung naraman mo siya, maganda pala. Apple pa lang. Mas, diba? Sana nakuha natin yung point. Ngayon, mga bago tayo sa Islam, dapat bantay tayo. Hers. Mula pagtulog, pamphlet ang hawak. Subhanallah, nung bagong Muslim kami noon, mga 15 years ago, hindi ganito ka dali. Hindi ganito ka dali. Punta ka ng masjid, ang khutbah, maranaw. Mapiyapiyag ka ito. Isang oras yun, nandun ka. Mapiyapiyag ka ito. Asa sindahin? Assalamualaikum bro. Masyaallah, salam bro. Diba? For almost ilang years, pupunta kami sa mosque, yun ang maririnig mo. Mapagari. Wala kang maintindihan. Ang pamphlet is libro limited. Natatandaan ko ang pamphlet namin siguro mga 3 lang. Yung how to pray, 6 na page yun. Tapos yung Islam in Focus, na makapal, si Maududi yata ang sumulat doon, na napakahirap intindihin pa, English.
Islam and Focus, yung How to Pray, gutay-gutay na yun. Pero nakatabi yun. Tapos yung Quran na Yusuf Ali na ganyang kakapal na nakabalot pa ng kumot yun. Samantala ngayon, available na lahat. Available na lahat sa atin. Mas madali na compare mo, ikumpara mo, 15 years ago, mas madali na sa inyo ngayon. Nagkaroon ng ISKAG. Nung nag-embrace kami, nagkaroon ng Islamic Center. Pero yung mga lecturer doon, mga ex-abroad lang sila na nakatanggap ng ng konting pag-aaral sa center dito. Pagdating doon, sila'y nagtuturo. Kaya ang tendency, hindi padalisa yung knowledge na natatransfer. Pero nagsimula na mag-aral yung mga sheikh natin sa Madina, nagsimula na buksan yung mga Darul Hijra, may mga Tagalog ka lang maririnig, mas nagiging madali na para sa atin. Available na sa atin ang Arabic na diretso sa lingwahe nating Tagalog. Hindi mo na kailangan pa dumaan sa English o dumaan sa lingwahe sa Mindanao para bago siya ma-transfer sa Tagalog. May mga tao na diretso sa Arabic, tinatransfer yung knowledge sa inyo. Mula sa librong Arabic, ilalagay sa inyo ng diretso. Diba? Mas madali na ngayon kumpara sa amin nun. Nung nag-Muslim kami, kailangan pa namin sumama sa mga tablig. At makasama sila at magawa yung mga bid'a. Ano yung bid'a? Yung mga innovation sa religion na hindi kasama sa katuruan. Kailangan pa namin magawa yun, pero sa atin ngayon, yung direct na turo ng Islam from the Quran at sa Sunnah na didiretso na sa atin. Which is, it's a very good thing. No? Ano ang paksa natin sa araw na to? Ang paksa natin is napakahalagang bagay na ipinaliwanag sa atin ng isa sa pinakasikat na reformist sa ating panahon. No, siya si Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ito topic maliit lang, kinuha lang to sa isang libro niya, pero ito yung nag-reform sa atin. Nagbalik ng katuruan ng Islam in its pure. Sapagkat ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bada al-Islam ghariban wa sayaud ghariban fatuba lil ghuraba o kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi, nagsimula ang Islam bilang isang estranghero. Nangyari yun. At magbabalik bilang isang estranghero, patuba lil ghuraba. Ang sabi nila, sapagkat yung tuba, sabi ng ibang qaul, ito yung puno sa paraiso, magkakaroon ka ng puno sa paraiso. Therefore, paano ka magkakaroon ng puno sa paraiso kung hindi ka taga paraiso? Ang Islam, nagsimula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon natin sa kanyang pangaral. At lumipas ang panahon, ang Islam, nagiging strange siya, sumisikat, bumabagsak, sumisikat ulit, nakikilala. Kasi sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming sa umma ko maliligaw. Marami sa kanyang nasyon maliligaw. Pero laging may mananatiling matuwid. Ito nga, yung mga guraba, sila yung tumitindi ang fasad, ang corruption, sila naman yung taong nagpapakabuti. Pag tumitindi yung corruption, sila yung lalong nagpapakabuti. Ito yung mga tao na yun. At sa bawat umma, sa bawat panahon, makikilala ang Islam, magiging tanyag, babagsak muli dahil sa kawalang pananampalataya ng mga tao, pero may matitira, ibabangon niya ulit. At dito sa pinakamalapit sa panahon natin, bumagsak ang Islamic Empire
dahil na rin sa kapabayaan ng mga naging pinuno nating mga Muslim, bumagsak ito sa pamamagitan ng pagkakaroon nila ng iba't ibang mga paniniwala. Pinayagan nilang makapasok ang ibang paniniwala sa mga Muslim. Katulad ng halimbawa, naging welcome yung mga philosophy ng Western. Sa panahon na yun, tinatanggap nila ang iba't ibang pananaw hanggat nasira unti-unti ang paniniwala ng mga Muslim. Tinanggap na nila ang mga Sufi, yung Sufism type of Muslims, yung mystics. Naniniwala na sila nagbalik na uli sila sa pagtatawag sa kubur, yung tinatawag na ginagawa nila sa Kaaba, ginagawa na nila sa mga libingan ng kanilang mga wali, hanggang dumating sa punto, sasabi sa ibang mga ulat ng history ng Islam, na yung Kaaba, nagsimula na uli silang magtatayo ng mga iba't ibang mga imahe at tribulto. Nagsisimula na uli silang sumamba sa mga jinn, o itambal si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga jinn. Yung panahon na yon, naging gano'n na ang sistema ng mga Muslim. Kaya ang tendency, pinangako ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay doon sa mga taong sa mananatili sa tauhid. At yun ang bumagsak sila, kaya ang nangyari, pinabayaan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. At unti-unti silang natalo ng mga kalaban. Naging kurap ang Muslim, nawala ng makita ang bakas ng Islam. Ngunit sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laging merong matitira. Kaya't merong sheikh na nanggaling dito sa lugar natin, na yun si Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kung pag-aaral natin ang kanyang background, isa siyang talibul ilm. Isa siyang masipag maghanap ng kaalaman. Sa lineage ng kanyang pamilya, sila yung mga nanatiling mga sumusunod sa Quran at Sunnah ayon sa pagkaunawa ng mga sahaba, o tinatawag nating nanatili sila sa pananampalataya na dalisay na tinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagpatuloy siya sa kanyang pagdadaawa sa ganong klaseng paniniwala, maibalik ang tamang kalagayan ng Islam. Maraming mga tao, nireject siya. Nireject siya ng mga iba't ibang mga tribo. Punta siya rito, nireject siya. At ang sabi sa aking mga research, isa sa pinuntahan niya, yung dyan sa may, simula yung daawa niya, dyan sa may Huray Mala. Nireject siya. Maraming nag-reject sa kanya mga tribo sa kanya upang suportahan yung kanyang dawa. Pero may isang tribo na nag-pledge ng support sa kanya. Sino yun? Kilala nyo? Yun yung pamilya ng Saud. Saudi. Doon nagsimula na sinuportahan ng mga Saudis. Tribo pa lang ang Saudi nun. Tribes pa lang sila nun. Magulo ang Arabs nun. Hati-hati sila. Kasi nga bumagsak ang khilafa. Ang nangyari sa mga Arabo, nagwatak-watak. Kanya-kanya sila nagpapatayan. At may sumuporta kay Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, yung tribe ng Saud, at kaagapay nila, no, magdawa ng tauhid, at the same time ma-unite ang Arab. At dahil doon, naibalik ang Makkah sa mga muwahhidin, sa mga taong sa tauhid. Na-purify natin ulit ang Madina, nakuha natin ang Makkah, at sa lawak ng kanyang nasakop, itong buong Saudi Arabia na mashallah ngayon, makikita natin na hindi man, tulad ng, kumpara natin sa khilafa ng mga khulafa o Rashidun o yung mga unang khilafa, pero as of now, magpasalamat tayo kay Allah na kahit paano may stronghold pa tayo, na may lugar pa ng mga ulama, may lugar pa ng mga scholar. Napoproteksyonan pa rin yung Makkah, napoproteksyonan pa rin yung Madina dahil sa da'wa na ginawa ni Imam Muhammad bin Abdul Wahhab sa support ng Saud family. Kaya malaki responsible nila kung bakit nabalik tayo sa tauhid.
ang Saudi ngayon. Malaki ang kanilang partisipasyon. At naibalik tayo sa tauhid. Kaya merong kumakalat na balita o mga katawagan sa atin. Kasi merong mga nanatili sumusuporta doon sa mga ligaw eh. Tulad ng mga Shia, mga Sufi. Then they start using words against doon sa mga taong nagbalik sa tauhid. Kaya marinig nyo minsan, tinatawag silang mga Wahhabi. Which is wala naman yun. Myth yun. Hindi nag-i-exist yung Wahhabi. Bansag nila yun kasi ayaw lang tanggapin na yun yung mga nanatiling nasa tauhid. Kaya makakarinig tayo niya, pagbalik niyo sa Pilipinas, may makakausap kayo, sisiraan, Wahhabi ba kayo, galing ka Saudi, sisiraan nila ang Saudi, pero kailangan maging aware tayo dito. Kaya ito ang binigay ko introduction. At itong istorya na to, maliit lang to sa bahagi sa storya nung topic na didiscuss ko ngayon. Ito yung tinatawag niyang, mahalaga to sa bagong Muslim, yung tinatawag na Arba'a Masail, na napakahalaga sa mga bagong Muslim. At syempre sa aming mga luma ay para ma-refresh tayo. At ang unang-una rito, yung tinatawag na ilm, kaalaman. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi, fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo na walang ibang Diyos maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Number 1 yung knowledge. Pag wala yung knowledge, wala lahat. Kondisyon ito ng syurut ito o isa ito sa mga syurut ng la ilaha illallah. Nung pumasok kayo sa Islam, inukondisyon ito. Kailangan nauunawaan mo yung meaning ng la ilaha illallah. Kailangan naiintindihan mo siya. Kondisyon yun. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Alamin mo na walang ibang Diyos maliban lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At dito sa knowledge, dito mo itatayo yung pananampalataya mo. Sa knowledge na makukuha mo na mula sa Quran at sa Sunnah ayon sa pagkaunawa ng mga sahaba. Hindi yung knowledge na Quran, binasa mo lang, binigyan mo lang sarili mong unawa. Kaya walang tagumpay na pag-aaral na siya lang mag-isa. Binasa niya yung Quran, then alam niya na lahat. Binasa niya yung hadith, then alam niya na lahat. Sapagkat kailangan, pag binasa natin ang Quran, of course, sa pagpapaliwanag ng Sunnah, ng hadith. Pagkatapos nun, yung hadith, saan galing? Of course, sa mga ulat ng mga sahaba. Hindi natin mauunawaan ang Quran at ang Sunnah ni Propeta Muhammad SAW kung wala ang tamang pag-unawa o paano sa atin tinransmit ito ng mga sahaba, ng mga companions ni Propeta Muhammad SAW. Kaya hindi pwede, kahit na tambak-tambakan libro natin, meron tayong Quran, translated, may Sahih Bukhari tayo, kung babasahin natin sila, na sarili lang natin pang unawa, kahit ang hadith. Babasahin mo siya hadith, then bibigyan mo siya ng sarili mong interpretasyon. Hindi mo tinignan yung tawag dito, yung sababul nusul niya, o yung sababul kung paano siya nangyari, ba't nangyari ito. Halimbawa, yung mga verses sa Quran na inuutos ang pakikipaglaban o pagpatay sa mga di mananampalataya, kung babasahin mo yun, then bahala ka, nagwa ko suicide ba? Boom! Kasi ba't nakasulat? Pakain daw sila eh. Diba? Kailangan, tignan mo, merong dahilan kung bakit ni-reveal. Halimbawa, nabasa mo, wag daw lalapit sa sala kapag nakainom. Eh, pag nakainom, wag lang pala magsasala kapag huwag palang iinom kapag magsasala. Pero pag hindi magsasala, kaya after isya, pwede na. Kasi pag bukas na, kailangan may ijma tayo. Kaya nga sinabi ng mga scholar, mas malakas ang ijma kaysa sa Sunnah alone at Quran alone. Bakit? Kasi may ayat sa Quran mansuk, natabunan na. Diba? Pero yung ijma ng mga sahaba o ng mga ulama, yung napagkasunduan nila, sigurado tayo doon na yun ay in-extract mula sa tamang pagkaunawa ng Quran at Sunnah. Diba? Kaya, meron tayo minsan, ijma, may nabasa ako kontra dito. Hindi, kailangan mo pang magsaliksik. Yan ang una knowledge. Pag wala yan,
Saan nyo ipapatong ang faith nyo? Well lang sinasabi natin, saan nyo ipapatong yung faith? Sa Islamic Center? Sa kaibigan nyo? Pag doon yung tinatong yung faith nyo, mahina. Mahina. Kaya kailangan papatong natin siya sa matatag. Alin? Knowledge. Yun ang number one. Kapag wala kayo nun, sabi ni Imam Bukhari, al-ilm qabla, hindi ako makapagdawa kasi hindi naman ako nag-Arabic eh. Diba? Hindi hadlang yun. Balighu anni walau aya. Ipamalita mo ko, ibalita mo ko sa tao, ipangalan mo sa tao kahit na sa isang tanda o isang aya ng Quran. Pero may kondisyon na yung ipangangaral mo, dapat yun yung inyong natutunan. Huwag mo ipangaral yung hindi mo pa alam. Pag hindi mo alam, may tinanong sa'yo, i-direct mo sa may alam. Sama ka sa Islamic Center, at usapan po natin doon kasi medyo limit. Huwag tayong manghuhula. Sabi, ninanong ka, saan ba galing ang Quran? Ninanong ka ng kasama mo sa trabaho, bago Muslim ka. Ano yan? Tawag dito, sinulat ni Muhammad yan, nung siya'y, kasi alam naman, yung mga ano na, magaling siya eh. Huwag tayong manghuhula, delikado. Pag di tayo sure, try tayong magtanong sa nakakalam. Magtanong tayo sa nakakalam kung hindi natin alam. At ang huli, dito sa apat na panuntunan na to, ay yung tinatawag na sabar. Yung pagtitiis, patience. Yun ang nag-beautify doon sa tatlo. Yun ang nag-beautify. Kung wala itong sabar, kung huli, wala. Wala itong tatlo na to. Di ka kailanman makakagain ng knowledge kung wala yung iyong patience. Hindi mo matutupad yung nakuha mong knowledge kung wala ka na namang sabar. At napakaraming aya sa Quran na nagbibigay ng kagandahan o tawag ito patotoo hindi sa sabar. Inna Allah ma'as sabirin. Kasama ni Allah ang mga taong nagtitiis. Yung mga nagsasabar, papasok sa Jannah na bigay rehisab. Nang wala ng mga kahirapan pang mararamdaman, ang dami. Pag na-maintain natin ito. Yung sabar sa pagdadawa, sabar sa pagpapaliwanag ng Islam, hindi lahat ng oras na kakausapin natin is papasok sa Islam. Hindi lahat ng kakausapin natin. Kaya nga, hindi yun ang nagiging intensyon eh. Na pagkausap mong tao, papapasukin mo siya sa Islam. Kung yun ang ating purpose, mali. Wa ma alayka illa balagul mubin. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala kang ibang dapat gawin. Wala kang ma'alik. Sabi ng mga Arabo, walang problema. Kung ano man. Walang ibang responsibilidad maliban sa balag al-mubin. I-deliver mo yung message. Pero may condition yung balag. Kailangan mubin. Kailangan malinaw. Hindi malabo. Hindi yung iiwanan mo sila ng shock o yung tinatawag na alinlangan. Kailangan, pag nagdadawa ka, make it clear, make it simple. If you explain Islam sa mga tao, make it clear. Make it short, make it simple. Hindi yung napakahabang mga seremonya na wala namang patutunguhan. Yan ang panghulit. At ang sabar, inati din ng mga scholar, sabar ta'a. Ngayon bago kayo Muslim, kailangan may sabar sa pagsunod. Kung walang sabar sa pagsunod, di ka babangon ng Fajr. Di ka mag-aayon sa buwan ng Ramadan. Sa Hajj, sino nag-Hajj? Masyado sabar sa Hajj, matindi. Kung wala yung sabar, siguro, Hajj sabar kulluha, sabi niya. Ang Hajj sabar. Mula umpisa hanggang huli, sabar. Ang sunod, sabar sa maasi. Maasiya. Ngayon Muslim na kayo, magsasabar tayo sa mga kasalanan. Pakikinig ng music, paninigarilyo, alak. Sasabaran mo yan. Diba? Magsasabar ka na yan, hindi. Bawal na sa Islam. Kailangan may sabar. Kailangan may patience. May pagtitiis.
Kung ang reliyon, wala pagtitiis, hindi reliyon yun. Diba? Kung puro sarap na lang ang gusto mo, hindi reliyon ang hanap mo. Kasi ang reliyon, ito ang testing ground. Dito ka pinupurify para maging mustahik ka o maging karapat-dapat ka. Kaya nga dito, nakakulong tayo. Yung mga bawal, kailangan nating pagtiisan. At hindi naman mahigpit ang Islam. Wallahi, lahat ng pinagbabawal, may alternative na mas maganda pa dyan na ihinalal si Allah subhanahu wa ta'ala. What music? Iwanan mo yan, may nasyid. May nasyid. Diba? Mayroon ka na alak, iwanan mo yan, meron tayong diba, mga halal na marami. Subhanallah. Malakas ang ano mo, mag-asawa ka marami. At ang huli, sabar sa qadar. Yung pagtitiis sa mga tinadhana sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? At insyaAllah ta'ala, alhamdulillah, naway nakapag-share ako sa inyo ng konti. At alhamdulillah, kung mga pagkakamali, ito yung cause ng pagiging tao lang natin. At insyaAllah, pinagsurian natin ang mga bagay na ito. At kung merong man tayo natutunan, ang kapurihan ay laging kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi po sa atin. No? At inshallah, naway pagpalain tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala itong pagtitipon na to, naway dumami pa ng dumami ang mga taong dumadalo rito at ibalita nyo sa mga wala rito kung ano man yung mabuting nakuha natin inshallah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.